Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan nyo akong subukan ng bagong sasakyan ng Lynk & Co, ang 05. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Makina nito ay 2.0-liter 4-cylinder turbo gasoline engine. May maximum power ito na 254 PS at may maximum torque naman na 350 Nm. Ang transmission nito ay 8-speed automatic. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para malaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Kung naghahanap ka ng premium car, yung naiiba sa daan, hanep ang performance, nako, saktong-sakto sa inyo to, ang Lynk & Co 05. So ano nga ba ang naiiba dito? Simulan na natin dito. Yan, hindi yan headlights. DRL yan, ang tawag nila dyan, Aurora Borealis or the Northern Lights. Kakaiba talaga yung itsura niya kasi yan lang ata yung sasakyan na nakita ko na mayroong ganyang feature sa unahan. Hindi nga headlights yan ha, andito sa baba ang headlights. So, naka-projector LEDs yan. At saka tingnan mo, no? Ang gwapo-gwapo ng grills, di ba? Marami rin tong mga tech features. Kagaya sa ibabaw, meron siyang camera at sensors para sa advanced driver aid system. Meron din siyang 360 camera banda dito. Meron siyang mga parking sensors. At functional yung mga air vents dito. Napakagwapo, lalo na sa sides. Tingnan nyo, ha? Fastback, di ba? Mataas dun sa unahan, pababa sa likod, tapos fastback yung likod. Angas, di ba? Crossover SUV, naka-fastback. Meron din siyang mga matte body moldings. Tapos yung side mirrors niya, may signal lights, saka power folding din yan. At ang pinakamaganda dito, mga pare, dito sa unahan. O, di ba? Meron siya ditong emblem ng Lynk & Co. Tapos yung rims. 20-inch rims yan, ha? Stock. Ang size ng gulong, 235/45 R20. Wow! Sa likod naman, no? Yung taillights ang pamatay dito, parang pang Batman yung itsura eh. The Dark Crusader. Nax! Tapos ang kakaiba rin dito, no? Kung makikita nyo, yung shark fin antenna, hindi siya mukhang shark fin eh. Parang reverse shark fin, pero ang ganda. Ang switch din ng bukasan nito, nandito sa letter O. Tignan mo ha? Ooh. Sara muna natin, mamaya na tayo sa loob. Meron siyang third brake lights, defogger, merong reverse camera, at sa ilalim meron siyang mga parking sensors. Eto pa, dalawa ang tambucho. Wow! Wow! Sobrang nakakatuwa yung interior, no? Kasi ang ganda-ganda niya. Ang daming textures dito, ang daming nangyayari. Premium yung itsura, kagaya sa labas. Nako, grabe to. Pero simulan na natin sa ibabaw. Meron tong panoramic na sunroof. Ang controls nandito sa bandang unahan. Frameless ang rear view mirror. Ang manibela naman leather wrap. At saka, kami tunog oh. Meron din itong mga perforated leather sa gilid, merong silver accent sa ilalim, tapos flat bottom. Ang mga controls niya, no, parang flat lang pero napipindo to. Gustong-gusto ko rin dito yung brand. Kasi, tingnan mo Lynk & Co. Parang hindi siya car brand, di ba? More on parang New York City fashion, parang ganun, di ba? Pero ganoon naman talaga ang Lynk & Co, no? More on design sila. Isang part lang nila yung automotive. Sa left side ng manibela, may control siya para sa adaptive cruise control. Sa right side, controls para sa infotainment system. Sa likod naman, meron siyang paddle shifters. Ang lalaki rin ng mga screen dito. 12.3 inches ang instrument cluster, 12.8 naman yung infotainment system. Ang daming info dito, no? So, makikita mo pati yung mga bukas na pintuan, yung adaptive cruise control, kung may mga katabi kang sasakyan. Syempre, yung gasolina na gauge, kung anong gear ka nakapasok, kung park, reverse neutral drive, tsaka yung mga engine temperature. Ang screen naman, napakalaki talaga kasi nga 12.8 inches to. Meron siyang wireless na Android Auto, Apple CarPlay. Ang partner kasi nito, napakaganda rin kasi 10 speaker system na Infinity Audio. So talagang napakagandang makinig dito.
Kahit FM pa lang actually, maganda ng pakinggan. Pero pagka nag-Android Auto ka na, wow, immersive. Isabay mo pa doon sa quiet na interior, pagka nagdadrive ka, naku, Diyos ko. Pwede talaga. Sa dashboard naman, no, yun nga, ito na yung sinasabi ko sa inyo na iba-iba talaga yung mga materials na ginamit dito. Yung pinakaibabaw ng dashboard, soft touch material siya na merong maliliit na cube na itsura, no? So, actually, ngayon nga lang ako nakakita ng ganyang itsura sa sasakyan, pero sobrang high-end ng datingan. Meron din ditong mga silver accents na mukhang bakal, kaya parang mukhang mamahalin. Tapos meron din dito na parang carbon fiber design na hindi, pero silver na maganda na black na may mga kung ano-ano. Tapos meron ding leather, may mga stitchings na yellow. Tapos may mga piano black finish. So sa ilalim ng infotainment screen, meron siyang mga rotary knobs magkabila. Yung left side para sa temperature, right side para sa fan. So very good, di ba? Kung mag-a-adjust ka ng aircon, hindi mo na hanapin sa screen, pero madali lang namang hanapin sa screen. Nasa bandang baba lang naman yung adjustment. Pero dito kasi mas madali kasi nga mechanical eh. Kaya nagda-drive ka, mapipihit mo siya. Tapos ang itsura niya para din boosters ng eroplano. Sa bandang gitna, meron siyang open na compartment na merong wireless charger. Sa gilid, yung ibang controls pa ng aircon. Tapos yung shifter nito, kakaiba rin, no? Wala na siyang pindutan. So, up mo na lang or down. Meron siyang reverse, neutral, drive, meron ding manual mode, tapos meron din siyang park button sa bandang baba. Meron din siyang drive modes na toggle switch, tapos electronic yung parking brake. Merong controls dito na bilog para sa infotainment system. So pagka magvo-volume ka, no, kahit yung pasahero mo, madaling abutin. Nandito na rin yung hazard switch tsaka auto hold function. Sa bandang baba, meron siyang dalawang cup holders, merong lalagyan ng card, ang center armrest leather wrap, meron siyang mga yellow na stitchings, tapos may bakal, silver na parang bakal ng tignan na accent sa gitna, tapos naaabante to, tsaka naaatras. Pag binuksan mo naman siya, merong USB ports kayo makikita sa loob, isang Type A, isang Type C, at saka isang power supply. Makikita mong premium talaga kasi yung nasa loob niya, no, may texture pa rin, no, parang felt paper yung nasa loob. Sa mga pintuan naman, same treatment sa dashboard, no? Ganun pa rin yung parang cube-cube na malilit sa ibabaw. Meron ng parang carbon fiber-like design, leather, yellow stitching, silver accents, tapos yung infinity audio, syempre nandyan din. Kakaiba rin dito yung bukasan ng glove compartment kasi usually, di ba, nandun sa ilalim yan, kapantay dito eh. Pero dito nandito sa gilid ng radyo. So kung driver ka, mas madali mong maaabot, o di ba? Ang mga upuan naman, no, semi-bucket seats. Mukhang bucket seats pero malambot. Tapos ang dami rin mga nangyayari sa kanya, no? Leather, may black, may beige, may embossed pa na Link & Co, may mga yellow na stitchings, perforated yung mga bandang gitna, may butas pa sa bandang ibabaw. So ang ganda niyang tingnan. Lahat dito ang gandang tingnan actually. Maliban nga sa upuan, no, pati yung center console nito yung mga gilid, leather din. Sa space naman, so ang headroom ko, 4 na daliri. Normal driving position ko to. Check naman natin dun sa likod. Kahit dito sa likod, social pa rin. Una kasi makikita mo, no, yung mga likod nitong first row seats, meron siyang Link & Co na bakal na paikot dito, no. Yan yung butas, papunta na rin dun sa unahan. Sobrang social, tsaka yung mga seat back pockets, sina mo, solid na plastic, hindi siya yung net. Pero simulan na rin muna natin sa ibabaw, no? Meron siyang hawakan, tsaka sabitan, magkabila. Sa pintuan, same treatment sa unahan na kung anong materials doon, ganun din dito sa likod. Meron siyang bottle holder, compartment. Sa center console, meron ditong 2 aircon vents. Meron ding 2 USB port, yung isa Type A, yung isa Type C. Ang mga upuan, parehas pa rin ang materials doon sa unahan, kaya napakaganda pa rin dito, no? Leather, pati yung kulay niya, yung may beige, may black, tsaka merong neon green na stitchings, ganun pa rin. Ang center armrest, leather wrap, meron din ditong 2 cup holders, may ISOFIX tethers, 3 yung seat belts. Ang headroom ko, 4 na daliri. Ang space ko sa tuhod, lampas isang fist. So, maluwag. Actually, yun yung problema kasi pagka mga kotse, no? Pagka fastback, di ba pababa? Kaya nangyayari pababa yung likod. Pero dito kasi, 5 daliri eh. So, maluwag pa rin. Kahit mas matangkad sa 5'8", kasi 5'8 ako eh. Kahit mas matangkad sa 5'8", kasyang-kasya pa rin dito. Dito naman sa likod, meron na siya kaagad na kasamang cargo cover. Tapos yung cargo cover, yung handle niya, may cover pa. Galing, di ba? Yung space dito, yun nga, mahaba, medyo malapad, pero medyo mababa yung height niya.
Sa sides, meron ditong infinity na subwoofers. Meron din ditong maliliit na ilaw, mga sabitan. Tapos sa ilalim, may mga lalagyan pa. Sa sides, may lalagyan din. Tapos sa pinakailalim, meron din siyang donut na spare tire. Kung kailangan mo naman ng more space, 60-40 folding naman yung second row seats. Premium yung labas, premium yung loob. Pero kamusta kayang i-drive, no? Yan naman yung subukan natin ngayon. So unang-una kong napansin dito, no, habang umaandar ako, premium talaga yung feel. Lalo na ito, kunwari itong leather. Naririnig niyo yung tunog ng leather na yan pag hinahaplos ko. O, diba? Yan yung premium sounding leather. Premium sounding leather hagod. Anyway, diba? Ganun kasi, pati mga materialis dito sobrang premium. Kaya pag ginagamit mo nun, premium talaga. Idagdag mo pa yung actual function ng steering. Kasi direct siya, ayan o. So, responsive yung steering. Alam mo yun, malambot pero responsive yung steering. Pero hindi rin sobrang lambot ha. Yung saktong-saktong lang. Parang ano, parang perfect. Parang ganun. Ang ganda ng steering niya. Lalo na yung brake niya. Kasi 'di ba, pagka yung mga ibang sasakyan, pag malakas yung brakes, minsan maninibago ka pa sa simula, 'di ba? Ito kasi sobrang finesse ng brakes. As in, pagka may konting-konting tapa ka, meron din siyang konting-konting nararamdaman. Pag kunwari, diniinan mo ng konti, lalakas din yung preno. Pag sobrang lakas talaga ng preno. So napakaganda, no? Sobrang refined nung braking. At saka same din nung throttle response, no? Sobrang refined din. Kasi yung throttle niya, no, kung kunwari, ganito, normal mode to ha. Tinapakan ko siya ng konti, may konting-konting response din siya. Tapakan ko ng madiin na konti, mas malakas din yung response niya. Pag sinagad mo naman, talaga namang humahata o kagaya nun, di ba? Talagang medyo whiplash. Gumagana, boom. So yun, gustong-gusto ko talaga yung response ng pedal, tsaka ng throttle, tsaka ng steering. Wala akong masabi. Yung engine power, napakalakas din. So yung transmission pa nito, 8-speed automatic. Unahin ko muna yung yung performance. Ang makina nito, 2.0 liter turbocharged na makina, no? Wala ka nang hahanapin pa sa tulin nito. Napakatulin talaga. Pero isabay mo pa dyan, no, na meron siyang auto start stop function. Kaya kung kunwari nagda-drive ka, matulin ka, na traffic, yan yung kahinaan ng mga sasakyan, di ba? Pag na traffic ka, pag malaki yung makina mo, syempre mas marami ring susunuging gasolina yan habang nakahinto. Pero sa case nito, no, kahit 2.0 liter siya, meron siyang auto start stop function. Kaya kahit malaki yung makina niya, nakastop ko sa traffic, i-stop din yung makina, kaya hindi siya susunog ng gasolina. Diba? Galing, no? Pag gumana yung auto start stop function, sobrang halos hindi mo mararamdaman na meron palang auto start stop function. Unlike, minsan kasi may nararamdaman kang nginig eh. Dito, wala. Suwabe-suwabe talaga. Yung transmission naman, no, 8-speed automatic. Pero ang feel niya, no, parang halos CVT na. Hindi mo nararamdaman yung shifting. Parang linear na linear, walang nararamdaman, parang yun nga, parang CVT pero hindi. 8-speed automatic to. Pag nasa expressway ka, usually kasi diba ang andar mo 100. Yung 100 dito panis na panis, parang 60 lang yung andar mo. So pinagsama-sama na doon dahil nga malakas yung makina, no, yung revs mo mababa. Isama mo pa yung NVH levels nito na napakaganda, no, ng NVH insulation. So yung noise, vibration, harshness hindi mo nararamdaman kasi nga maganda to, yung insulation nito maganda. Tapos yung suspension, social na social din yung feel, no? Malambot siya pero hindi sobrang lambot. Na pag kinorner mo, no, hindi rin masyadong mabody roll, kahit comfortable yung suspension, kahit long distance maganda to. Tapos pag nasa expressway ka, grabe, akala mo, no, magnetic ang ang suspension nito kasi wala para ka lang nakalutang sa sa expressway. Ang aircon din napakalamig, naka 22.5 degrees Celsius lang ako ngayon, no, pero malamig, wala kang problema. Yung mga pasahero sa likod, no problem lang kasi merong aircon vents doon. Ang radyo, kahit naka FM ka, maganda ang tunog, pero pagka nag Android Auto or Apple CarPlay ka na, nako, mas maganda yung tunog, no? Naka Infinity sound system kasi to, kaya talaga namang pwede.
So gamit natin kanina, no, normal lang tayo palagi. Ngayon meron pa kasi itong ibang drive modes, no. So meron siyang Eco, Comfort, Dynamic, tsaka Cross Terrain. So unahin na natin yung Cross Terrain kasi hindi naman natin gagamitin yun, no. So pwede mo siyang gamitin sa mga mud, sa mga gravel. So yun, no, para hindi biglaan yung bigay ng throttle, para hindi ka lulubog din sa mud. Kung malambot yung lupa, hindi ka lulubog kasi hindi mabibigla nga yung bigay ng power. So kasunod naman doon, meron tayong Eco mode na ito, gamitin natin yung Eco mode. So ano, banayad naman yung bigay ng acceleration dito sa Eco mode. Syempre, geared to towards saving fuel. Kaya kung gusto nyo magtipid, okay na rin naman to. Actually, makaka-overtake ka pa rin. May power nga. Actually, ayos na rin siya, no? Pero ako kasi, para dito sa sasakyan na to, no, sayang yung potential kung hindi mo gagamitin. Kaya parang sa akin, no, okay na okay yung comfort mode kasi balance na siya na hindi masyadong malakas yung bigay ng power pero linear, pero pagka binanatan mo kagaya nito, boom! Ayun. So mag-e-enjoy ka na talaga sa comfort mode. Parang sport mode na to ng ibang sasakyan actually. Kasi nga ano, parang performance car level na nga halos to. Masaya, nakakatuwa. So yan, cornering natin. Ooh, all-wheel drive, kahit basa, diba? Ang galing. So maliban dyan, meron pa tayo nito isang mode, Dynamic. Ito may parang sport mode niya, no? Na nire-recommenda nila sa mga highway, pero gamitin natin dito. Boom! Woo! Enough. Ayun, so kitang-kita nyo naman siguro, no? Yung power, bibigyan niya talaga sa'yo, no? Yung full potential na sasakyan, matutuwa ka. Pero syempre, ang hinay-hinay ka lang dyan kasi syempre, pagka sinagad mo na sinagad, syempre, lalakas ka rin sa gasolina. Itong mode na to, hindi ko to usually gagamitin. Pero itong mode na to, no? Pagka nakikipagsiksikan ka sa EDSA, napakaganda nito kasi talagang gaganyan-ganyan ka, no? Walang makakasingit sa'yo. Pero hindi naman tayo nasa EDSA ngayon, no? Dito sa amin kasi sa General Trias, di naman masyadong traffic. Kaya yan, drive na lang tayo ng comfort mode kasi yun yung mas gusto ko eh. Yan, comfort mode. Kasunod naman yan, no, meron din tong manual mode. So sa drive na regular mode, pag naka-D ka, pwede mo nang gamitin siya kaagad. Kunwari gusto mo mag-downshift, so yan, pindutin mo lang yung kaliwa. So second gear na siya ngayon. Yan, gas mo, second gear na siya. So yan, tapos pag up mo, third gear. So yan, pag binitawan mo yung gas, babalik na siya sa automatic na drive ulit. So pwede mo siyang gamitin. Ay, ang ganito, rumble strips yun, pero hindi mo rinig, hindi mo ramdam. Anyway, pagka naka-D ka, ginamit mo siya, so automatic na siyang babalik sa D na mode. Yun. Pero pagka kunwari, gusto mo talaga ng rat-rata, no, meron tong manual mode. So yun, i-left mo lang yung shifter modes, ngayon manual mode na siya. Dito, i-hold niya talaga yung gear. Kagaya ngayon, naka-primera tayo. So, ooh! Yun. Turning radius is 1, 2, dalawang lane mahigit. So medyo malaki sasakyan, so okay lang naman. So balik tayo sa manual mode, no. Pag ni-left mo yung shifter mo, naka-manual mode siya, tapos ito na siya, manual mode, third gear, fourth gear. So mabilis lumipat siya. Maganda ang response. Yan. Engine braking, okay naman. Kung gusto niyo maglaro, pwede naman mag-manual mode kayo. Pero para sa akin, no, ang performance kasi nitong kotse na to, hindi ko na kailangan ng manual mode kasi napakatuli na. Dahil sa ganda ng throttle response niya, sa totoo lang, hindi ko na kailangan ng manual mode. Kasi sa modulation pa lang ng accelerator, no, mako-control ko na kung gusto ko siyang mag-change gear. Ganun katindi. So maliban doon, no, malamig nga yung aircon, maganda yung sound system. Wala akong mareklamo dito. Pang premium talaga to. Kaso syempre yun, no. So premium materials, premium yung drive. Actually talagang ano, no, para sa akin, no, premium car level talaga. As in, ka-level, hindi ko alam, baka nga better pa to sa mga ibang premium cars. Sa totoo lang eh. Ang ganda kasi ng quality. Tsaka yung drive nga ibang klase. Magaling talaga. Kaso syempre, dahil premium car, syempre meron din tong premium na price. Pero, para sa presyo nito, no, kahit itapat mo to dun sa more premium price na sasakyan, ako, Diyos ko, iba ang premiumness ng ano, ng nito. Premiumness. Ang Lynk & Co 05 all-wheel drive ay nagkakahalaga ng 2,748,000 pesos.
Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa Lynk & Co Philippines sa pagpapahiram nila sa amin na sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good And the Bad. So, unang bad na napansin ko dito, no, hindi ito para sa lahat. Unang-una kasi premium car, syempre merong premium price. Syempre hindi naman tayo lahat premium buyer. Aminin na natin, no. So, mapapansin nyo siguro dyan, may mga magko-comment na ganyan yung presyo. Pero, yun yan, no, pang premium buyers talaga to. Pangalawa, sobrang stylish kasi niya. Kaya ang nangyari, no, yung space niya sa likod, malapad, mahaba, pero yun lang, medyo mababa. So, kung may mga malalaki kang boxes na ilalagay, yun, baka hindi magkasya. Pero kung ilalagay mo lang naman yung mga maleta, walang problema kahit mga large kasya naman dyan. Lastly, no, medyo good and bad siya. Kasi nga, halos performance car level. Hindi nga performance car level yung bilis nito. So, kung baguhan yung magdadrive or yung mga medyo bata-bata pa, no, medyo mag-iingat kayo kasi matulin talaga yung sasakyan. So, sa good naman tayo. Unang-una, syempre, kita nyo naman, no, ang ganda-ganda talaga niya. Sobrang stylish yung exterior, yung interior, wala akong masabi dito. Pangalawa, yung mga premium materials na ginamit sa sasakyan, talagang premium. At saka ang daming combinations, pero nag-work kasi siya Kumbaga bagay lahat Sumunod naman, meron kasi itong all-wheel drive system. So, ibig sabihin nun, full-time all-wheel drive system. Kahit pumunta ka sabi mo ng Baguio, tapos medyo may konting putik, gravel sa kalsada, tapos paakyat kayo ng bundok, siguradong makakarating ka sa pupuntahan mo kasi hindi lang isang gulong hindi lang dalawang gulong yung kumakamot kasi dito, no? 4 na gulong, no? Lahat sila nagtutulungan para umandar siya. So, ibig sabihin, mawalan ka man ng traction dun sa dalawa, meron ka pa rin dalawang may traction. Isa pa, yung speed nito, dahil nga all-wheel drive system, mawawalan ka ng wheel spin kahit, kunwari, lalo na kapag walang traction, kunwari, umuulan, basa. So, pag sinagad mo yung tapak mo, pagka kasi two-wheel drive, front-wheel drive man, or rear-wheel drive, iikot lang yung gulong mo, ganun lang yun pero hindi ka aandar. Dito kasi 4 yung gulong na magtutulong-tulong para itulak ka. So yun, mas patulin siya talaga from stop compared sa mga front-wheel drive tsaka rear-wheel drive. Gustong-gusto ko rin dito yung adaptive cruise control kasi sobrang swabe niya. As in, para kang merong driver na kasama talaga. Ganon siya katindi. Hindi siya sudden yung braking. Kahit may sumingit sa'yo na sa traffic, ang ganda pa rin ang response niya. Mamemreno siya pero hindi ka mabibigla. Tapos yung distance niya, na-maintain niya ng maganda. Pag nag-stop ka pa, kunwari yung traffic, di ba? Adaptive cruise control Pag nag-stop ka, may stop and go function siya. So, hindi ka matitigil doon. So, pag umandar yung sasakyan sa unahan mo, magugo rin siya. Yung tulin, gustong-gusto ko rin. Actually, maganda tong kotse na to. Gusto ko to Meron din tong mga ADAS. Kaya, kung maghahanap ka ng safety nito, kompleto to. Yung sound system, maganda rin dahil Infinity, malambig yung aircon. So, maganda talaga, no? Ganun kasi talaga pagka mga premium car. Magaganda siya talaga. Ang problema, yun nga lang talaga, no? Kung premium buyer ka talaga. So, ngayon, kung naghahanap ka talaga ng premium car na naiiba sa daan, na wala kang masyadong kamukha, pero matulin, stylish, all-wheel drive, pwede mong dalhin kahit saan, napakagandang suggestion nito. Kung ako sa inyo, magpunta na kayo sa pinakamalapit na Lynk & Co sa inyo at i-test drive nyo to. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT